Good morning, kag saluwat. Welcome sa famous Kapi at Issue TV program live and direct diri sa Hotel Del Rio. Subong adlaw Sabado naman, Enero 31, 2026, kag pilala lang ka adlaw ng Peter. Damo naman nga mga plabuto nga festival diri sa siyudad sa Iloilo. Pagkulang natapos ang atong dinagang festival, ang daso diri sa Lunes, February 2, ining kapistahan sa Candelaria sa Haro. Speaking about Haro, luwas naman namin nga mga pagkaon, kag tradisyonal nga pagsimba sa simbahan sa Haro, ang ginabantog diri ang bulang, ang Candelaria nga bulang. Pagkatapos ini, masulod naman ang Iloilo Chinese New Year Festival. Di naman sa downtown area. Katapos, mayroon naman Parao Regatta. So, kadamo sa mga festival diri nga pag-iwat mo magiging sa incoming festivals, mayroon pag-iwat sa Gimaras. So, ato din na paghahandaan. Ang ato subong bisita, ang popular lawyer bataon kag former Iloilo City Councilor Attorney Bots Herotse. Aton di mga talakay ang mga pinaka political update, ang sitwasyon nga katabo sa syudad, kag gabi na gid kung ano subong ang iyang ginasakuan kay dugay ni siya nadula sa politika, si Attorney Bots Herotse. Pero before sina atang ta ining mikropono sa aton host, Mr. Peter Iminia. Salamat, Francis. Padayon na ang imong pag-atag sang panamyaw ni Atty. Ruchi. Attorney? Mayong agag itsitanan sa tanan ng mga Ilonggo nga nagalantaw ari diri sa siyudad sa Iloilo, sa Panay, sa Pilipinas. Sa ibang pagigapungsod nga nagalantaw sa inyong programa, madamo nga salamat sa pag-imbitar nyo sa akon. Wala man ta matak-an magsagad atin sa inyo kung magkutso-kutso. Again, madamo nga salamat kag mayong aga sa inyo tanan. Before sina, kinatamiyo tagadi ang amay kagiloy ni former City Councilor Botsy Rotse, si Attorney and Mrs. Roming Rotse. And also, ang ako na abyan, si Attorney Pilas-Pilas sa Hirochi Law Office dira sa Haro Syudad sa Iloilo. Good morning, sir. Ang una nato nga pamangkot, nadula ka sa politika sa malawig nga panahon. Ano ang ginasakuan sa isa ka Attorney Bots Herotse Subong? Ang pumuloy sa siyudad sa Iloilo Subong, naidlaw sa tingog sa isa ka Attorney Bots Herotse sa atong konsiyo. Isang ara ka dira, hindi naman ato malipod nga you are very active local lawmaker, isa ka city councilor. Mabatian pirmi ang tingog bisan anong issue diri sa siyudad sa Iloilo. Ang pamangkot, may plano ka pa ba na nga magabalik sa politika sa 2028 election kay kung pambalo ng mga pumuluyo, dapat ang isa ka mayong baterya parehas ni Atty. Botsy Rotse kinanglan ibalik sa aton Iloilo City Council.
Okay, despite your old age na subong attorney, purang isa ka Sige, attorney. pasubrano naman ko old age din. So medya-medya. Yung, Nagambal ko, kaya hindi ako yung pamatanon. Tapos gigulpi mo kuya gin old age mo. Kung hindi pa kuya senior citizen. 50 ano ka na? 52. At yung bata ka. Oh. Oh. Okay. You look younger than your age. Okay. Okay. O sige, ano Peter? Dugin pa sobrahan niya na din. Dugin pa senior citizen niya na ako din. Pagambal. Siguro successful man in a way nga nag-enjoy man mga tao. It was unsuccessful in siguro sa pag-change sa mga bagay nga traditionally na nagyan sang naandan na bala sa mga pumuluyo. That's why nga medyo damo sang mainit nga pagpaisay sa social media. And initially I would say nga naglawig ang diskusyon parte sa mga kasimple nga mga bagay para sa banderitas because how government responded to those sentiments and criticisms. It was not, I think, well received. So that's why nag-clear up pagit ang mga mga reklamo sa mga tao. Well, sa una, ang distansya, kung sa city proper lang i-confine, malapit siya, malapit. And you have to understand, nga sa una, ang mga membro sang tribo, hindi na sila tanan estudyante, iba na sila, yung mga may edad na ginakuha na sila sa barangay, lain niya, bala mga medyo mas may edad sila compared subong tion, ang mga members ng tribes, usually mga estudyante, mga bata pa na sila kag mas susceptible sila sa mga risks ang elements bala. So mayo man na nga ibalik sa dati kag mamoy another experiment na try na before nga sa sports complex medyo hindi man siya mayo gid. So sakto man na nga ibalik para at least hindi mabudlayan ang mga kabataan magtinulod sa mga props bala nila kay kita mo to may naka-post man to ganit before nga hala sila katulod to sa dalan kag hindi mo ko may makita nga dumay nagagiya sila nga maka-escort bla sila sa danger sang trapiko. So amo na ako nga sentimento nga tamaan ka layo ang tudlon pa nila ang mga props. Mas mayo kun ma-confine siya sa city proper. Kag ma-regulate mo man ang mayo ang area kag ma-concentrate mo bala ang forces mo kag hindi maglapta. It's not just ipalaparon mo ang exposure sang dinagyang, but it makes sense nga ilimit mo sa isa ka lugar in the first place kay namitingan na kag napalitika na sa mga leaders pa sang una. That's why nga for so long a time arat na da siya because masapos i-manage kag mas hapos para sa mga performers. Abi pamatianta si Francis kay siya na permi galantaw kung ano ba kita niya, inareklamo niya. Abi Francis, anong pangkot po attorney? Ang isa pa sa ato mga feedback na nabatian was sining change of route sa karir. Ibilang pag-increase
mga kiosko during Dinagyang Festival. So tama gid kuno kamahal. From sa una gid 5,000, nag 10,000, subong kuno do nag 12,000 na. So ang pag-increase ng kiosko, so ginareklamo man sa atong mga awo dira ka mga nag pwesto man dira nagbaligya sang dinagya kay kuno di ang kuryente do iyaman ni ini ka city government ang iban pagidira do halos iya ka city government nga do ang pagpanukot kuno okay lang magbayad sila kay may mga rason man nga ang city government may balaydan man pero hindi tuman ka mahal pareha subong katon. That's why sa siningan dinagyang, mas makamayo gid kung ang City Council mismo ma-undertake sang finance audit sang nagasto kag natipon nga pondo sa dinagyang para i-manage nila kag lantaw nila kung di nang kulang, kung kulang kiman bala, kung basi sobra, may bilin pa nga kwarta. So i-finance audit ginakagtutukan not only sang IFFI but sang City Council para lantawon bala kung how the money was spent, where did it go, kulang pa bala ang budget para sa tanan ng mga sponsors, well accounted bala ang kwarta nga ginhatag sang sponsors. So amo na ang lantawon nila kay para wala bala sang masiling nga may nagginansya dako personally from the city government party sa mo ng endeavor kay dako ang mga bayad kisa sa mga sponsors mo, especially kung pa-exclusive mo ang Pepsi, pa-exclusive mong Coke, very substantial na ginatag nila para sa festival. Di wala ginagamit takis ang mga manugtinlo, ang manugbantay, ng taon nila kung nagatagaan sila mga allowance or extra allowance, kag pagkaon, mga mamon ablang nga bagay. So it's a very massive event nga amo na gurong lang taon anay una sang City Council tapos ang pag change naman niya kung diin-diin yung mga kiosko ti amo nang secondary pero lang taon gidanay nilang finances kag anong ma-afford nila kag anong hindi. Okay. Kay ang reason every dinagya nga ining pagpanukot, ining pagbaligya sang ticket, gidaw kakadto man niya sa premyo kag sa mga ginastuhon during dinagyang. Kay duwa sa sukta na isang kiosko, baligyan ay ka-ticket. Kung magbutang ka na sa imo, for example, San Miguel Beer, Coca-Cola, mga airlines ka, nga mga mga banner, may bayad ina nung Peter. Nabigay ko sa mga beer company kag Supreme company. Dako ina ang bayad. Kag ang income gid sa ticket, ang ticket mong daw, correct me if I'm wrong, nagtaas naman. Kag ang pagit itinerada ang mga siluktong nga ginpanukot during dinagyang festival. Sa mga pagpanukot, may bayad ni attorney. Kung for example San Miguel Corporation, ang imo da beer ibaligyada from Socorro Drug, akatong pinagbrand na exclusive mo na. Siyempre, ambot, mabayad ka na. Kung dito ka Coca-Cola, alin ka na sa may SM Delgado, pakato naman sa start, may bayad mo na blatter. Sa pag-intindi ko no, ang mga promoters ang mga produkto nila like mga ilimnon or soft drinks, sila na yung nagabayad sa concert. Sila na yung nagabayad sa mga events bala. Kaya kung may concert ka da, tapos exclusive ang brand sa ilimnon mong baligyada, may sales ka. So, ang gasto nila sa pag-imbitar sa mga banda, pag-obra stage, I would think nga sila na iyang gabayad. Wala labot sila naghatag pag na sila sang sponsorships. Part na iya sang marketing cost sang isa ka produkto.
to increase the sales. Ginapakita na nila ang sales portfolio nila sa mga investors nila, tag-attract sila investors. So, ilang taon lang taon sa City Council kung ano ang aspeto ang ginagastuan sang dinagyang foundation na for example sang IFFI, hindi na napadagyang foundation hala niya gali lipat na ko IFFI, anong aspeto ang ginagastuan nila kay amo na gani may mga dagko nga mga expenses nga ginalook do sang sponsors because may promotion sila. Ang gina-provide na usually is lugar lang. Probably security and logistics nga gamay. Amo na lang taon na nila. Himay-himay yun gina nila mayo subong. I want to see nga ginaukay na nila sang City Council. Para not only hindi nga mangita kasala but to promote efficiency sa paggasto sang kwarta. Okay, before ta iatag ang mikropono sa aton host, Mr. Peter Minia, damo ang lantaw subong nga gusto magpatamyaw. Good morning dira no sa kay Attorney Dido Hilospan, atong pinalaga nga LTO Regional Director sa Region 6. And also, good morning sa aton LTO Negros Island Regional Director and concurrent LTO Assistant Regional Director sa Region 6, Chick Kunlo. And also sa atong amigo, si Mayor Rigel Lim, sang Kaluya, Antiki, good morning man. Kag, aripagid, si Ma'am Sin Chin, good morning. Si Toto Paul, si Rod Ramos, si Arnold Perez, si Steve Yap, si Ruli Po, si Lida Gonzales, si Roms Mendoza, si Amnesia Racabante, si Joyce Castro, si LB Prado, si Joseph Estrira, si Jobet Aguirre. And also, good morning dira sa tagiya sang Hotel de Rio, Don Posutan, nga subong ara dira sa Dalom, sa hotel restaurant Kapangapi, upo si Bosco Jan Sapio, kag attorney Robert Parcon sang Pototan, ang atong pinalangga nga Pototan Municipal Administrator. Good morning sa inyo, Tana. Nong Peter. Okay. May isa pa ka pamangkot na Attorney Ruchi. Iniblang mga nagapakudak, wala mo ng uniforme sa mga participants, at tapos pakudak ang mga bisita, pag nasungkot, ano ang mga nipikto sa nisay mo ng tao, Attorney? Iban sina receptive kay anad na sila sa iban yung mga lugar, like for example sa Baguio may amo man na pakuda ka sa native nga igorot nga nagagamit sang traditional nga mga bayo, may gamay nga bayad. As long as hindi lang tamang kadako sang bayad, sa akon okay lang na. Dako daw, kita ko ito, mga 500, sobra-sobra naman. Sobra-sobra na iya. Ang tsakto-tsakto lang balang nga do malipay man balang mga pwede ka gani ka pakuda ka hindi ka lang magtupad utangan mo lang sa likod, background mo lang para wala bayad. Pero kung sobra-sobra gid pa nakot para sa katabo sa Siargao bla subo nga malmahal ang eroplano nga hindi mo na ma-explicar kung nga nagamo na ma-discourage ang mga tao. You want people, number one gid, mag-imbitar kita bisita diri sa Iloilo. We have to make sure that they have a pleasant experience and enjoy sila sa experience. Hindi ta sila gusto nga makibot sila bla nga feeling nila nga do ginagatasan gid sila bla. Kag ang isa ko pagka-suggestion gali para maging people friendly ang dinagyang. Perhaps malantaw nila nga buhinan anay nila mga complimentary tickets sa mga officials and allow visitors or other Ilonggos to witness the Dinagyang Festival. Kaya ang sometimes damo katama sang complimentary tickets na ginahatag, I would suggest nga
ma-conduct sila sang raffle para ang mga tao balaya nga wala gid inugbakal sang tickets. Mga taga Iloilo gid bala nga pila na katuig wala gid kagi pungko sa stage. I-raffle kag makapungko sila sa isa ka mayo nga venue. Bisan 10 tickets lang i-raffle nila para makapungko ang mga ordinaryo gid nga pumuluyo nga makapungko sa mayong pwesto sa stage. So, ang pagpanukot na sa uniform, pwede entran isang local, isang city government para i-regulate, kinanglan. Makambal ako nga that is well within the powers ng city government, but whether they should exercise it is another thing. No? Ang na-try tayo nga iwasan is tani wala lang micromanaging bala. Magagmay nga mga activities bala di nyo na napag-isagad isipon ng mga sininsilyo na bala nga mga ginansya sa mga tao. Hindi na tani pag i-micromanage ang regulation sa mga amo ng activity at Ang ato niya pagambal kayo ni Francis Panukot, no? Ato ni do 17,000. Ang sukot ko no, do sobra-sobra kaman, kumparar mo sa una. Magkapiktar bala ni sa ato niya hotel and restaurant operator, sa syudad. Tiyan mo na gani ang medyo inconsistent position sa aton gobyerno kay ti magreklamo tao mangambal sila bing tinga kamal-mahal gidaw ti sabton nga ti mahal naman tanan and yet gina-deny nga may inflation dako nga inflation yung mga muamo na bla so tunaan sa mga experts dira kung pila gid ang sweet spot sa pagpanukot nga makaginansya man dako ang mga negosyante nga nagaplastar dira. Kakapoy man daw lang bantay ibang gani wala na nagsige negosyo kay kakapoy katama mag negosyo sa dinagyang because of the logistics but amo na gina-reflect isa sa pagmahal sang ano bati ko kuno bangros pila to sinogba nga bangros nakalabot 300 kuno sinogba nga bangros do wala na do maguba na nakaroon ng gana mo mag enjoy sang dinagyang kun amo na kamahal dapat ibutang lang sa sakto-sakto lang ang presyo para maka-afford man ng mga pumuloyo. Isa pa nga nakita natin na batian to lang sa konsiyo nga ang pagpadalagan sa dinagyang ang IFFI na lang. Wala partisipasyon ng konsiyo sa syudad. So, nakaluluoy si Joyce ang basol sa mga media tungkol sa kapalpakan. Ano kinanglan di bla nga may partisipasyon na ito nga local government sa pag-organize kag pag-organize kag pag-monitor sa sininga festival. Kaya hinatag na lang sa IFFI. Kaya sila ang andon tanan. Hindi ko magpati nga ang IFFI has 100% total control sa lakat ng festivities and the decision making. That's impossible. May ano ginaya, may influensya ginaya alin sa city government. So it's unfair nga i-blame sila sa tanan nga mga kapalpakan, kung may arag mga kapalpakan, but it's the responsibility of not only IFFI but also the city government because ang mga konsihal, mga elected officials, they are the representative of the people mo. So dapat buksan nila ila dulunggan kag pamati kung anong sentimento sang tao kag paagi sa ila i-relay na nila sa IFFI because wala ya direct contact ang mga pumuluyo sa IFFI. Kaya hindi na sila kakilala gana iban sa ila. Pero kilala nila yung mga elected officials nila kay ginboto nila sila. So, amo na obrahon nila
laparo nilang ilang paminsaron kag ang ilang dulunggan pagpamatian kung ano bala ang sentimento sang pumuloyo. Kag pabaloon man nila pumuloyo sang kakalatabuhin di lang nga gulpi lang ara na tapos may mga changes gali yung nagkalatabo. Inamangkot ako, do si Councilor Malabor ang imangkotan ko no. Kung sino nga city councilor ang chairman sa may komitiba bilang inuyatan nga makawiyat sa ini nga festival. Wala ko no. Usuli IFFI na lang niya mag-manage sa tanan. Siguro i-change nilang composition sang IFFI nga may layason sila dira sa sulod sang IFFI ang City Council because ang pag-organize ang amo ni kadako nga event sometimes may mga problema nga kinanglan madasig nga legislation adjustments nga kinanglan legislation so dapat may liaison officer da sila sa sulod or representative nga nagapungko kay may representative na ang nagapili sinong nagapili isang membership sang IFFI so ang city council also needs somebody there kung amo na nga may mga ga-crop up nga problema nga may mga dako nga reaksyon negative reaction sa mga pumuloyo. Wala problema kay mangkuton mong kuan ko sino nga komitiba ang gawiyat komitiba wa sa tudlo. Well, shout out kay Ma'am Florence Carol sa Toronto, Canada. Kay Denmark Swede, migo tada sa Australia. Anini dilana galantaw mo damo pati galantaw. Abi Francis, yata ko ni Francis. Okay, nung Peter, no? Ang atong pamangkot. Ini bala ang propose ang Philippine Port Authority nga ang Dumangas Roro Shipping Terminal pagalinon diri sa may Port San Pedro. Pag kumakita ninyo, ongoing ang construction dira kay ina nga construction ining Port San Pedro driving wala na subong. Himuon ini nga PPE Roro Terminal from Dumangas dira pagka Sailhon. So wala question, mayo na kay may malapit na di ang Roro Terminal naton sa syudad sa Iloilo. Pero ang aton di nakita ining cost of traffic. Kay wala pa gani dira ang proposed nga Roro Terminal. Diya sa may short Port San Pedro, grabe ng traffic. Di kalabanan na sa mga Roro Terminal. Ara ang magabiyahe sa Guaksang City. Dili maagit sa downtown area. Ano na ginayang? Kung may Roro Terminal sa may Port San Pedro, ang cost of traffic nga alagyan pagwa sa syudad sa Iloilo ay kalabanan sa mga pasahero diri out of town man aton. Mangkuton nyo sila kung ano ang feasibility study nila kag traffic impact assessment sang amo sina nga plano. I'm sure may mga lagko nga tao behind sina nga plano. But ang original nga sa pagpungko ko konsehal ang akon nga ang pagpaintindi sa akon nga ang city proper i-revitalize siya in such a way nga ang mga heavy nga mga activities like mga cargo trucks bala isaylo na tani sa iban nga lugar. And ang city proper mismo himuon siya walkable nga mas gamay ang mga salakyan kag namion ang fasad sang sa mga structures nga gatubang sa river. Kung himuon mo naman industrial area ang city proper dako nga epekto ina sa trapiko kag sa mga structures na nato ni isang una normally isang una kulang taon mo ang Iloilo ang dira nga area may airport da may pier kag may train so centralized na siya from that point tapos mas spread out siya o galing nagalain naman ang fasad sang Iloilo City mayo man natani nga plano
kung nagsugot sang una ang gobyerno nga ang City Hall didto paubra sa airport. Vamos ang ginabaligya ina nga ang airport sang ginabaligya na nagsulat ng duduman ko gid kay nagsulat ng akon amay sa city government telling them nga or making suggestions nga hindi nyo tani pagbaligya ang bilog nga property nga reserve tani ang gobyerno sang portion sang airport para dira patindog ang City Hall nga bag-o. Kay ang city proper medyo gagutok na to. So tani dira ang City Hall patindog sa may Mega World nga area. Ti wala sila nagpati, nagpatindog dira sa may daan nga site kinguba ang daan nga structure ag nagrinta sa Robinson sa mo na hindi ko maintindihan sa una gani. Pero ara na amo na ng sitwasyon tapos ibutang mo pa da ang roro nga kundiin maagi naman ng mga dalagko ng mga trucks sa Mulyelone. Hindi mako involved sa plano pero duda ko gina nga huol para sa area nga ikargahan mo pagid sang amo na klaseng activity when the thrust is tani medyo i-spread out mo na ang amon ang activity. Ang nakita ko lang dira nga gusto ina is to add more income para sa syudad. Ibisan pila pa ka ng income sang syudad, hindi kita yung mag-improve kung hindi ginagamit sa insaktong kwartagyapon. Baloga Francis, ang trapiko dito sa syudad, itself is a problem in eternity. Oh? Nag-agidra sa konsiyo, naguyat sina sa problema sa traffic, si Konsyal Plardel Nava. Tapos bulos nagkagiman si Atty. Butchirutse. Subong si Pre attorney man, tatlo kabugado ng uluyat Attorney Pre Kabaluna. Iway ka masulbar ka nung lugar, ano pagid nga driven butang ang Roro Terminal. At guro, basi dakon ko kung lapusan ka gini-eternal trabansos. Ang long-term plan ko na sa unatan kasang konsyal ako is tani galantaw ko tani nga ang mga public utilities naton bala ang aton mga public transport i-modernize na lang mayuhon bala sila nga may aircon tapos ligwa tapos komportable sakyan kay once ma-achieve na ina nga komportable sakyan maligwa kag on time kag may schedule gid nga dispatching kag may scheduled man nga arrival sa kada loading and unloading station once ma-achieve mo ina pwede mo na may deber ka na may deber ng gobyerno na mag-prohibit sa mga private vehicles sa syudad sa Iloilo may deber na sila nga mag-prohibit parking sa roadside sa city proper para ang city proper maging walkable tapos commute ka na lang kay mas sakit sang ulo kung may salakyan pa magsulod kay damo prohibitions so makumpel sila nga magsakay sa public transport kay wala ka man rason kung nga hindi ka magsakay bisan may kwarta ka pa kay nga komportable sa iba nga mga developed countries like New York iba niya nga lugar bisan ang mayor ganin nila ga commute to sa una si lipat ako nga lang pag bilyonaryo to at that time ga commute siya pa kadto sa opisina niya kasakay siya sa subway so amo nang gusto to tani nga makita nga naga-commute ang mga tao pakadto sila obra because nami ang salakyan tapos ligwang dalan makalasig nga makagwa sulod ang mga public vehicles. Okay, mayo mana. Kag isa di ba na notisyan nyo dito sa amon sa barangay Lapos Norte ang Roro dira. Grabe gidya ang traffic ra kumagabot ang barko sa Roro from Guimaras vice versa na Iloilo Guimaras Iloilo duwada ka shipping line FF Cross kag Montenegro di
dugang pag hindi sila sang biyahe. Grabe gid ang jampak ng traffic. Madugay ko na nga nabatian. Nga daw isay doon ini ang Iloilo Roro terminal going to Gamaras dito sa may Lubok Pier. Pero sa Subong, do wala pa mamaterialize ato na. Ba mo ang mga amo na ang mga desisyon bala nga ano very attractive gina sa kunara ka sa gobyerno. Pero wala mo gina compute ang social cost sang traffic nga ituga sina. And social cost is being carried or ang mapektahan sang social cost sang trapiko ang pamuluyo. Ang gobyerno yati siyempre may pierda dako ang iyang ganaron nga kwarta because of that pier nga patindugon. So amo na napanumdom yang mas dam pundo para sa gobyerno, forgetting nga ang purpose ng gobyerno is to ensure nga panamion ang pangabuhi sa constituents niya. Hindi nga pamanggaranon ang syudad. So it gives me no pride to say nga ma'am, bakit ang syudad ta is one of the most richest sa pungsod nga kung lang taon-taong pangabuhi isang pumuluyo ta hindi man maayo economically. Ang gobyerno dapat hindi na siya mamanggaranon, totoo lang mo. Hindi na siya dapat mamanggaranon, but ang function niya na iya bisan break even na sa satanan niya endeavors niya, importante mayong pangabuhi sang mga constituents nga naga-star dire. So amo na dapat panumdumon gina nila kay ang social cost nga ituga sang traffic kung madayon ang project will be a lot to be borne by the people, but the government definitely will be enriched by that activity. Okay. Ang gobyerno tatani, hindi lang nila lang taon niyang income la, ang money making. It comes to money making, wala taga bayan nga sa bulsa nila nagkakato. Kundi, kakato man din sa pumuluyo, it comes to project, services. Pero, ang ilang taon nila, ang negative sides ng ining mga ginaplano nila. Number one, traffic, ang delay na sa imo mga buluwaton. So, muna ina ng taon ng Peter. By the way, damo ka patamiyaw sa aton diri ng Peter. Tamiyaw sa nanay. Damo ka ng tawag aton ni Boche Roche. Good morning kay Ma'am Florence Quirol, sang Toronto, Canada. Good morning na sa taga-Canada. Kay Noel Himinia. Nomar Chavez. Kay Dan Bagunok. Bao, aray ka ng tawag ini. Si LTO NIRRD Jik Kunlo, kay Barangay Kapitan James Kunlo, sang Barrio Obrero, Ciudad San Iloilo. Nami ang ila tribo Barrio Obrero sa dinagyang festival. Pero congratulations, bisan pag-ulang ang tribo Barrio Obrero sa pagpamuno ni Barangay Kapitan James Kunlo, nag-third place na ini sila. Congratulations sa mga taga-Barrio Obrero. Kay Marisa Santillan, kay Justin Sigubia, kay Rafi Herrera, kay Sophia Kwon, kay Elmer Rivel, kay Rini Merced, kay Rubila Abayon, kay Robert Hamuya, kay Michael De La Cruz. Salamat gid kag happy viewing sa inyo tanan. Abi mo, Francis, ang suggestion ina ni Atty. Roche, ang suggestion sa iya may parte sa City Hall, allocation, isa tanim at maayo ito kay hindi mo ginutok ang city proper. Ikadua, sa trapiko, insakto man ang suggestion sa bata, ang attorney, nga kung makay komportable ka man lang sa public sa transport, nga kinanglan pa nga magdala kasi sasakyan mo, private mo regulate ini. Ugali may batasan ng Pilipino mo. Nga kung mga bago auto, bisan yan nga bago pinta lang daan po, i-display agad. Kami na usa nga nagaginutok. Ano si mo, attorney ma, kamdig lamang na batasan ito Pinoy. Ito lang ang pagbiyahe sa private Ang batasan sa Pinoy, depende siya sa kondiensya.
kung lang taon mo mga Pinoy sa abroad, disiplinado kag gasunod sang patakaran. Pero kung diri, do wala sila gasunod. And a lot of that has to do with governance. No? Kung consistent, kung ma-inspire ang mga tao nga magsunod sang mga patakaran because makita nila ang mga lideres kasunod man sang patakaran, then that's what they'll do. For example, isa ka konsehal, tapos ma-parking ka, kung balingag ka man mag-parking, kay kumo konsehal ka, gabusar ka man sang pribiliyo mo, makita na sang tao, wala na sila gana magsunod sang biriti siya gani nga sulugoon na sa gani isang syudad, gabusar, ano pagit kaya ayan ako, kaya ako boss ya. Tiyan mo na bala, we have to lead by example, either through modest lives or sa pagpangginawi naton sa kundi hindi kung hindi kita sagad waslik sang pribiliyo ta sa mga mo na bala kag that is to bring us closer to the people. Abi, attorney na sa daw kalapit ita sa mga oras. Ang imo paglantaw sa dinagyang na nagligal sa mga pigunatag sa mga oportunidad nga makasustyon ka makatag-sustyon mo, anong dapat mo sa masunod nga dinagyang festival naton? Well, siguro number one rule is not to fix something that is not broken. No, munang number one gid. Iti siyempre sa pagsulod sa mga bag-o nga mga leaders, sometimes damo ideas. Pas man bala sa una sa pag-ilis sang ruta sang traffic sa LPTRP, mo nang makita ko nga example nga some of the things nga ginaplastar like ang ruta sang Dinagyang, ruta sang Salakyan, wala ni sila gindamgo lang overnight kag ginobra dayon. Ang ini nga mga bagay, this is the results of years upon years of planning and adjustment sa community diri naton sa syudad sang Iloilo. Nagyan na ni sa mga pila ka mga lideres kag the reason nga nagstay siya as it is because amo ni ang sentimento sang dati nga mga lideres kag natun-an na ni nila sang una. So we have to be very careful not to change things that are not broken and not try to fix things that are not broken, but rather kung anong na-establisher na ipangitaan ta pagi kung ano pagid ang pwede ta ma-improve. Now, ang nakita ko sa Dinagyang, naglapad na gani ang tungod sa bag-o nga ginobra sang SM nga market kag sa Central Market. Kung obserbara mo, naglapad ang dalan. Lanto nyo to, kanto nito, naglapad ang dalan. That's the best place to hold Dinagyang. Lapad na siya mo kag makabutang kada sang dako nga stage nga damo makalantaw. So amo na guro man na-realisar nila nga pwede man gali nga didto. Kay tigingagaw gani open na before Dinagyang, I was thinking gani nga dira nila butang ang mga stage. Only to find out nga dito makalabot sa sports complex. Well, before kita mamangkotwa kay Atty. Rochi, good morning da kay Mayor Nino Fernandez, kag kay Vice Mayor Trixie Fernandez, sang Banwa sang San Enrique, Iloilo. Kag kay former Vice Mayor Sandueñas, Pangga Pixio, good morning man. And also kay Mayor Stephen Palmares, kag kay Vice Mayor Eliezer Chavez sa siyudad sang Pasig. Bao ang siyudad sang Pasig, this February, may aran sila kapistahan festival. Kag sa Marso, ang ila Pitados ni Pasig, kag ang pag-host sang siyudad sang Pasig sa 2026 Western Visayas Regional Athletics Sports Meet nga dira pagaywaton sa siyudad sang Pasig. Ang atong pamangkot attorney, ang lugar na ni Pro daw wala na batia. Pabor ka bala nga ang siyudad sa Iloilo imuon duha ka distrito. As far as 2 district is concerned, just like Iloilo City, ano ang mga additional diri? Una, siyempre, duwa ang inyong congressman, madugang ka mo city councilor, kag madugang pagid ang income sang syudad sang
Iloilo. Attorney? Ah, hindi ako pabor. Ang- Because ang Iloilo City, hindi man siling tamangkadako para ibukaon mo. Tapos, mabudlay kung may mga lain nga sets of officials dira sa city proper be. Kay, bisan magbiyahe ka pa lang sang jeep mo, katraverse ka na sa duwa ka areas. So ano gid bala ang rason kung nga ang ako lang naintindihan sa istorya, ang rason gid nga duwahon para akomodaron ang mga gusto magpungko sa gobyerno, kag magpasweldo sa gobyerno. Tapos kapag dugang pagid sang budget, ti nga kulang kita budget o basi ang problema ta sala pang gasto ta sa kwarta. Basi amo ng problema ta because I pity the official who thinks that money is the solution to all problems. Gina-emphasize so gitna amo na nga sang konsyal ako nag-labor of love kuya sa hatag libre legal advice, notaryo to show nga we can improve Iloilo through effort and hard work. Not only through more and more funds nga nagakladula malang kag misused malang kag is not being used efficiently. So amo na ako nga view nga ng taon tanay ang mga bagay bala kay hindi man tanan kwarta ang solusyon. Okay, nung Peter, may ipamangkot ka pa? Oo, manamo pa. Okay, gali. Anong mahimo sang pila ka konsyal na may dugang bale? Ha? Plus 8? So, maging 20 ng konsyal? Anong mahimo sang 20 ka konsyal nga hindi mahimo sang 6 ka konsyal? Amo nang pamangkot da. Amay mo, patong sweldo eh. Pero niyo, ayata ko lang implo sa ito, may pamangkot ko man eh. Kaya ikaw, Francis, biya ko man niya, may makuha man botos lingon. Ang dinadyang sona, ati-atian ini, yung pisan ini, may religious, may spirito ini sa reliyon. Simbahan ka Ah, kapon. okay. San Jose Parish Church. Galing sa magkarambulan na sa partidahay, daw ginidiyahan nila, isaylo na, kay may partisipasyon ng syudad mo. So, kung may partisipasyon, may accounting. Diba? Yes, especially nga nagaamot dako ang syudad para sa festival. Pero, correct if I'm wrong, ang Iloilo, ang IFI niyo ng Iloilo Festival Foundation, ano ko nung Peter, so exempted ni sila sa audit. Hindi, Hindi abo na pwede gani- ma-audit ang ilaying Amo nambot ko silingon. Nga ang partisipasyon sa syudad, madula. Kaya, so na dinagyang ati-atian festival, dinagyang festival. Karon niya, ang kadumala, hindi na syudad, hindi na simbahan. Private na. Iloilo Festival Foundation Incorporated. Pag sa mga foundation na private na, hindi mo na pwede i-audit na. Sila na lang na iyang istorya sa income. Kaya kung may audit na, kung wala man na illegal, hindi nga damo ka mga mambalan. Huwag kinawatay, huwag ikaroon kay private na. Hindi na pwede nila mabutan na sa bulletin board. For example, 2026, Iloilo Dinagyang, ang gastos ng IFI, ang amot, etc. Well, Nga open to the public. Ito Dali ginatago lang, nila. sang sano na nagsugod nga hindi pwede ma-audit. Now, Isang simpo pa ni Mayor Malabor, siya nagsugod ng foundation. hindi sa madumduman kuya, sa konsyal ako, present kina sila sang una sang report, sang financial report nila Correct. sa City Council. May audit Amo mo. niya nadumduman kuya sa konsyal ko. I don't know kung what's happening right now. Amo nakibot ko gambal ka nga hindi pwede audit. I don't know where you get that impression nga hindi pwede ma-audit. Kay ako experience bilang konsyal, present na sila financial
reports sa una sa City Council. Makita sa publiko. Ginaschedule, ginaya Pero nga sumo mayara. daw, kabati ka daw in-present nila. Anong Peter? Pag-upang man lang natapos. May maka, Yung mga last year nga dinakyan daw po man. yung ikaw, ko makawat ka, sugid mo nga makawat ka. Ang ginawatan mo. Kita lang ang tatlo kung makawat ka, sugid tas publiko. Kita lang may iwa-iwa. Oh, amo na ang tabo. Imbes na public ang dala, gin private. Kaya pag intra mo na kay private na, hindi nag-intra ang gobyerno eh. Hindi, iwaay sila na. Ambot may corruption na kung wala, pero ilan na. Ang masabatan na kung magyayara. To show na above board ang tanan, pagkamayo na mo, ginaya sa una nga may report, may formal report ang Dinagyang Foundation at that time, may formal report kung paano nila nagasto kwarta, dinakadto, amo na mayara gina sa una sa City Council kag gina-schedule gina namon hindi iya sa session mismo schedule gina kami sang time nga ma-present sila kag katambong gid na niya konsehal tagapamati kapamangkot kan siyempre sa mga questions. Ikaroon niya, wala na, hindi na may mo. Kaya privado na mo. Pada kita labot. Wala na audit. Sila na lang nibala. Yeah. Beg to disagree. Just because nga private siya, kay tungod nga nag-amot ang syudad using public funds, the city still has jurisdiction and the authority to ask for a liquidation and accounting. Ambot sa syudad lang kung may mo. Na, Depende na sila kung exercise nila, but that's their obligation. at least, damang tawag pamatay sa aton, napunggan talaga ni pagbasa sa sulod. Kabalo ni kay Jindi ng mga tawag pamatay. Nga nagsubong sinangwa. Nga nangin privado na. Nga hindi, doon na napailabot yung syudad. Tawag ito sa sanggunian. Magutom sino ang may komite na tuyat sa dinagyang. Sabat wala. IFFI na lang. Sila na napaglagan. Sabi ko gamot. Ang pag-ichindi ko, ang rasyonale, kung nga private, ginapakapot, kag hindi lang basta-basta private, these are composed of known businessmen, kag mga tao, kabalo, gidyabla, sa pag-manage. Nga mas efficient ang private sector mag-manage as compared sa gobyerno. No? Tapos, ang gobyerno has a lot of functions to do na overloaded man ang gobyerno sa mga logistics. Pero ang mga pag-manage siguro sa mga finances, kundi gasto, ginapaubaya nila sa private nga grupo. Pero it's sala na iya nga wala iya kilabtanan ng gobyerno. May kilabtanan kag bisan ang balon pa nga wala sang partisipasyon, hindi na mapatihan kay nga tanan-tanan gasawsaw ang gobyerno sa tanan-tanan nga tiyanggi gani ginapa ultimo nga tiyanggi ginapa-register gani ano pa yan ang IFFI nga dako nga kwartang ginaano na so sala na nga you cannot wash your hands, government cannot wash your hands sa mga desisyon kag ano sang IFFI. May sakita di ka viewers na may komentar no. Niya si Nomar Chavez. Niya check mo since 2020 kung may financial report ang IFFI sa City Council kag sa City Accounting. Kaysa kuno panahon sang Iloilo Dinagyang Foundation. After Dinagyang, nagapasa sila sang financial report kag liquidation. Subungay na. Kaya anong butsi? Wala ko no since 2020. Kaya ano kadamo? 2025, 26. Anong katuig ay tagabalo ko no kadamo ang nakita ng kwarta. Ang tagabalo ko hindi nakalaldo. May sino nagambal hindi na sila mag-submit. Basta I check na lang kay wala. Wala gino wala. Verify nyo lang information kasi may kasubmit sila pero sikreto lang. Amo nang wala taong balano, sekreto ay.
kung magsikreto ay hindi sa publiko, may malisya. Di ba, Francis? Di man nga siling ka right away may mali siya, but you cannot blame people kung manumdum sila nga may mali siya. Ang hindi na malisya, si panumdum nila, Indonesia. Tako na gid. Francis? So, wala naman kita ipamangkot kay Atty. Botse Roche, no? Kag daw kung na kita sa panahon ng Peter. Good morning nang sa kay Usuwag Ilonggo Party List, Congressman Juang. Business as usual ang pagbulig niya sa tawo, libre lungon, mga financial assistance, bulong, ospital, ang Usuwag Ilonggo Party List. Good morning, Nong Peter. Pangayatan na si Atty. Butcher sa siyang parting words kay damo tapos na diskubrihan nga damo naman niya may suggestion nga mga mayo kung masunod siya sa masunod niya dinagyang festival. Kaga pasamatan naman nato na bata pa mayor tapos kabalo man na. Kabalo sa magpadlagan. Mature naman yung thinking yan eh. Amo at patanan nga opisyalis ng syudad na pamyaw naman sila. Kaguro pamatay sila sa sunod, kasi makabulig sila sa pagpa-improve pa din. Attorney, yung parting words sa atong viewers. Sa liwat, mayang aga sa inyo tanan, kabay pang ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, kung diin man kita, abroad man kita kung ano, makasigi kita tanom sang interest sa kaiwan sa aton syudad. Di kita mag-ipos-ipos lang kung may makita kita nga sala, but dapat i-exercise kit naton ang aton nga right o freedom of expression, pero sa mayo nga pagi hindi mo lamang ko gasiling pagustuhan nyo lawas nyo sa freedom of expression nyo nga buyayawon nyo kung sinoda kay hindi man naiasaktong ginabuyayaw nyo yung ibang tao, but dapat exercise gid naton ang civic duty naton to point out what we see or what we feel is wrong sa papalakad sa aton gobyerno. Mabudlay kung wala kita speak out sa mga problema sa gobyerno because naga-deteriorate ang quality of governance naton diri sa syudad sa Iloilo. So again, I encourage the people of Iloilo, ara ka man sa abroad o kung diri ka man ga-star sa syudad sa Iloilo, nga always plant an interest para sa kaayuhan sa syudad sa Iloilo kag sa pamuluyo, sa lives sa pamuluyo sa syudad sa Iloilo by speaking out and being a watchdog sa panggobyerno sa syudad sa Iloilo. Madamang salamat, attorney. Madamang salamat sa ating mga viewers, mga loyalista, no? P. Francis, may dayawon ka pa, yambal na? Well, wala naman kita sang dapat iambal, no? Kay nasabat naman sa itong bisita, Atty. Botse Roche. Sa pityados kani nung Peter, ang inaugurasyon man sa matahong kag gimpapagko pagid nga Miagao Municipal Hall sa Banwa sa Miagao, Iloilo. Kay Mayor Richard Garrett. Good morning. Okay, sa panahon, salamat sa aton tagbalay punsutan, Hotel del Rio, More Power, Usuwag Ilonggo, Eastern Visayas Transport Cooperative. Sa pagpamuno ni Chairman Buyet Arcon kag ni Hali Alcarte. So, maraming salamat sa iyo puput sa mga sa sulod sa oras. Kau po ng atong bisita, Atty. Botse Roche. Kita sa masunod niya sa Bado. The same venue, Hotel del Rio, sa Kapikag Isyo. This is your host, Peter Menia. Ang ugtos niyo tanan, and may God bless us all.